Hello, what's up guys? Today's the day, char. Okay, so yung video na to is for bot trading sa crypto exchange. So may mga kasi may nagpapaturo at saka nagtatanong sa akin paano na paano gumagana, nagfa-function si bot trading crypto exchange. So okay, before we start, disclaimer lang, I'm not a financial advisor, financial chemi dyan, kung ano man yan. Kumbaga, um, kumbaga, do your own research before taking any risk, no? Pagdating sa investment o pera. Kailangan alam mo yung nangyayari sa crypto exchange or sa crypto world. Alam mo dapat 'yan before pumasok, no? Sige. Okay? Sige, bago tayo mag-proceed no sa ating topic for today, ito yung broker na ginagamit ko, si BitGet, which is marami tayong broker, merong MEX, OKX, BitGet, at madami pa, Binance, marami pa ang broker. Ngayon, explain ko lang yung bot trading kasi nga medyo kailangan mo to pag-aralan talaga yung crypto para maintindihan mo lahat. Yung na lang explain ko muna bot trading. So, sige, proceed tayo. Dito tayo sa XRP na lang. XRP is one of the top 10 crypto, no. Una dito si Bitcoin, Ethereum, Solana, and then others top 10. So, si spot guys, ito yung magbabay low ka, magsisell high ka. Ganon lang si spot. In order na maka-profit ka, no, so kailangan bumili mo dito sa low price. Yan, dito sa low price. Tapos bebenta mo siya dito sa high price. Yan, papalakihin natin. Yan, ganun lang. So, para mas kasi nga hindi ka lang naman nag-crypto, nag-aano ka din, may work, hindi mo ma-focusan, hindi mo matignan. Pwede ka mag-bot trading. Si bot trading, siya na yung mag-execute ng buy and sell mo. So, para kailangan mo muna mag-set ng first is lowest price. Lowest price. And then, highest price. Ano yan? Si lowest price at si highest price. So, sige. For example, nag-invest ka, gusto mo mag-invest ng like let's say 20,000. Sige, 20,000. Para gumana yung bot trade, first is set ka ng lowest price. Bakit may lowest price? Dito mag-execute ng buy si bot, yung robot. Dito lang siya magse-set ng buy niya. Hanggang dito lang. Pag lumagpas siya dito, hindi na yan gagana. So, explain ko mamaya anong mangyayari kung sakali. Ganon nangyari. Sige. For example, 20,000 yung investment mo. Tapos, ang grid na isi-set up mo, ano yung grid? Grid lines, guys. Ano yung grid? Yan yung kung saan mag-execute ng buy si bot. For example, 10 grids ka. Merong 5 grids sa baba. At merong 5 din sa taas. Pagkaalam ko, 4 lang yan eh. 4 sa taas. Tapos 6 sa baba. Yan. Yan, ganyan yan siya. Imagine niyo na lang Ganyan. Pahabaan natin. Yan. Yan ang itsura ng bot kapag nakaset up ka. Palitan natin ng kulay para mas makita nyo. Red is sa lowest, tapos green naman sa highest price. Yan. Pag yung price ng XRP nandyan lang sa loob, okay, mag-imagine tayo ng line. Okay. Change natin ng blue na lang para kita. Okay. Okay, blue. Okay. Wait lang Easy lang. Pag yung price niya dyan, nandito siya sa lowest price. Yan, ganyan yung mangyayari kasi. Yan, ganyan yung mangyayari ng price. Okay.
Imagine natin ganyan. Ganyan talaga. Okay. So, ay ang dinaanan ng line, ng blue line sa baba, yan na yung buy zone ng bot. Pag tinamaan niya yung first line, mag-execute ng buy. Second line, execute ng buy. Okay, so 20,000 mo, divide mo yun sa 5. For example, 5 lang. Taas na lang natin yung isa. Example lang. 5 sa baba. I-divide mo yung 20,000 mo sa 5. Yan yung buy. Tapos pag tinamaan niya lahat ng 5, maubos na yung 20,000 mo na kumbaga investment mo. Maubos yun siya. Mako-convert yun siya through XRP. Amounting with the value of 20,000 na in-invest mo. Ma-convert yun siya sa crypto na XRP. And then, pag tinamaan niya naman yung first line ng highest price, dyan siya mag-execute ng sell. Second line, sell. Third line, sell. Fourth line, sell. Okay, ano pinagkaiba dito sa mga line na yan? Pag dito sa first line, kumbaga, profit mo dyan, di siya masyadong malaki. Pag dito naman, medyo, kumbaga, mas mataas siya dito sa first line. Pag dito sa pinakataas, yan talaga ang mataas. Pero, wag kayo mag-expect na mataas kasi, yan siya, i-base natin doon sa investment mo. Mas malaking investment, mas malaking profit every grids line. Okay, gets? Yan yung bot trading. Kahit tulog ka, may work ka, yung pera mo, nagba-buy low, nagsisell high. Tulog ka. Okay. I-kumpara natin sa bangko. Sa bangko, in 1 year, 4% lang yung 4% to 6% lang yung interest ng pera mo sa bangko in 1 year. 'Di ba? Ganun talaga. May interest pa 'yon. Kukuhanan pa ng interest, may ano pa 'yon, tax pa 'yon. Kasi may tax na ngayon yung savings sa bangko. Dito, ang tax dito pag magka-cash out ka lang. 'Di ba? I-convert mo siya sa GCash, GoTime, Shopee, sa Shopee. Pwede kasi Shopee, tapos kahit i-transfer mo sa banks mo, online banks account mo, diyan ka lang magkakaroon ng tax kasi nga magbabayad ka sa sa fee na pag-convert. So, ganyan ang bot trade. Buy low, sell high. Ganun lang. So, explain ko na naman paano pag nag-exceed sa baba at sa taas. Yan. May arrow dyan. Kita nyo naman. Okay. Pag nag-exceed siya sa taas muna tayo. Pag nag-exceed sa taas, it means perfect yung bot mo. Pwede mo siyang hayaan, pwede mo din i-terminate. Kasi nga, pag sa taas, profit ka na nun. Lahat ng pera mo, converted na siya sa USDT, sa stablecoin, USDT, US dollar tether, yan. Converted na yan siya dyan. Kasi nga, na-sell niya na lahat ng XRP mo. XRP, BTC, or saan ka ba? Gusto mong mag-bot trade. Na-execute niya na lahat. Paano pag sa baba? Okay. Ito, meron tayong pros and cons sa bot trade. Ang pros niya is profit yung pera mo. Kahit tulog ka. Yung spot mo, kumikita. Kasi nakasabay siya sa price action. Depende din yan sa executed ng price. Lowest price mo, highest price mo. Yan, ganyan. Tapos, yung kasi, may in-execute ako na 25,000. In just 4 days, profit yon ng 2,500. Profit yon 2,500. 4 days pa lang. Imagine that. 1 month, 2 months. Kahit 1 year. Meron dito, 1 month, ang ROI niya is 100%, 200%,
Kayo na mag-ano yan. Kayo na mag-calculate yan. 100% total money ng investment mo plus 100% yan in just 1 month. Pag ganito ang nangyari, yan yung pros niya. Pag ganito ang nangyari sa price, nasa range siya ng lowest and highest mo. Paano pag bumaba? Okay, paano pag bumaba? OMG. Wala na pera. Okay, yan yung cons niya. Pag bumaba kasi, isa lang ibig sabihin yan. Tenga ang pera mo. Hindi siya mag-execute ng sell. Kasi nga, nasa baba na siya. Paano pag bumaba? Bibili ng coins yung robot, yung bot ko? Kasi nga, pababa No. Hindi siya mag-execute ng buy niya pag wala siya sa buy zone dito sa grid lines. Hindi yan siya mag-execute. Tsaka hindi yan siya mag-execute kasi nga lahat ng pera na ininvest mo converted na siya sa crypto, sa XRP ba or sa BTC. Converted na yun siya sa coin na binili mo kasi nga nag-buy na siya dito. So, ano ang mangyayari sa pera ko pag pababa na pababa? It means, bababa din yung value ng coin mo kung pababa. 'Di ba? Hindi ka matatalo niyan kung hindi mo ibebenta yung coin. Pwede mo din i-terminate yung bot mo. Tapos yung coin mo nandyan pa din. Pwede yan. Pero kung ikaw, marami kang pera, tapos okay lang sa'yo na mag-deposit ng pera sa bangko ng tagtatagwa 1 year, 2 years, 3 years. Mas mainam, dito mo na lang ipatulog yung pera mo. Kasi nga, pag bumaba yung price, hindi siya mag-execute. Pero, umakyat ulit, sell. Buy, sell. Kita mo naman, ganyan lang. Kahit mag-exceed siya. Pero, advice ko lang sa inyo, before kayo mag-execute ng bot trade, kailangan pag-aralan nyo yung market action, market news, ganyan yan. Para alam nyo kung saan kayo mag-range ng Kasi nga, pag mas maraming grids, made-divide yung pera mo. Hindi porket, for example, 20,000 in-invest mo. Tapos yung grids mo, gusto mo kasi, 50 grids, 60 grids. 50, 25 grids sa baba, 25 grids sa taas. No, i-divide mo kasi yung pera mo sa grids. Okay, 20,000, 30 grids. Kukonti yon. Ang 20,000, i-divide mo sa 15. Ang 20,000, for example, 50 grids, di-divide mo yun sa 25. Kasi 25 grids sa baba, 25 grids sa taas. Ganon na ha. Yun yung ko kasi sa sa bot trade. Kasi nga, hati yan yung line. No? So, kukonti yung value nun. Every grids na i-execute ng bot. Kasi nga, sa fee pa lang, wala na, hindi ka kikita doon. So, mas better na more grids, more money. Ganon lang yun. Kung 20,000, estimate mo lang din. Pwede yan sa 10 grids lang. 10 to 12 grids. Ganon. So, ganon lang yun siya. So, ito yung video natin guys sa bot trading na kung paano siya nagwo-work. Etong bot trade guys, nagwo-work lang pwede to sa mga talaga sa mga may pera, yung sumusobra yung pera tapos ayaw manegosyo. Dito talaga guys. Kaya ako gustong-gusto ko talaga to kasi wala akong pera invest bakit gano'n? Nga pera Okay, bye guys.